Morning! Welcome sa Day 9 ng One Verse at a Time Devotion. Let us open our Bible in Genesis chapter 1, verse 9, and it says, "And God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so." Sa ikatlong araw ng creation, may isa na namang mahalagang hakbang na ginawa ang Diyos. Ang mga tubig na nakakalat ay kanyang pinagtipon sa isang lugar upang lumitaw ang tuyong lupa. Napakagandang larawan nito no, kung paano kumikilos ang Diyos. Minsan, bago niya ipakita ang isang bagay, may mga bagay muna siyang inaalis, inililipat o inaayos. Bago lumitaw ang dry land, kinailangan munang magbigay daan ang tubig. Ganito rin sa buhay natin. Madalas, gusto natin makita agad ang plano ng Diyos, pero may mga pagkakataon na may mga bagay muna siyang ginagalaw sa likod ng eksena. May mga distraction siyang inaalis, may mga priorities na inaayos, may mga pagkakataong tila nawawala na, pero ang totoo, may inilalabas siyang mas mahalaga. Pansinin din natin na ang tuyong lupa ay hindi nilikha mula sa wala sa verse na ito. Naroon na ito, ngunit natatakpan lamang ng tubig. Nang inutusan ng Diyos ang tubig na magtipon, saka lamang naging visible ang lupa. Minsan ganito ang ginagawa sa atin ng Diyos. May mga gifts, calling, opportunities at lessons na matagal nang inilaan ng Diyos para sa atin. Ngunit maaring natatakpan lang ito ng takot, kasalanan, distractions, pride, o mga bagay na hindi dapat manguna sa buhay natin. At kapag kumilos ang Diyos, hindi palaging may bagong nilikha, no? Minsan inilalantad niya lang ang mga bagay na matagal na pala niyang ihanda. At muli, mabasa na naman natin yung phrase na, "It was so." Kapag nagsalita ang Diyos, sumusunod ang creation. Ang tubig ay hindi nakikipagtalo sa Kanya. Hindi ito nakikipag-negotiate. Sumunod ito sa lumikha sa Kanya. Minsan gusto natin ang mga pangako ng Diyos pero ayaw natin ang proseso ng pagsunod. Gusto natin ang dry land pero ayaw nating hayaan ng Diyos na ilipat ang mga tubig na humaharang dito. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paghihintay sa gagawin ng Diyos, ito rin ay pagpapasakop sa paraan ng Kanyang paggawa. Kung may mga bahagi ng buhay mo na tila natatakpan pa rin ngayon, magtiwala ka. Ang Diyos ay may kakayahang alisin ang anumang humaharang upang maipakita ang kanyang layunin sa tamang panahon. Mayroon bang tubig sa buhay mo tulad ng distractions, takot o priorities na maaring humaharang sa nais ipakita ng Diyos? Let's pray. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos ng kaayusan at layunin. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong proseso. Kung may mga bagay na kailangan mong alisin, ayusin sa aming buhay upang makita ang iyong mga plano, bigyan niyo po kami ng pusong marunong magpasakop. Maraming salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. See you tomorrow.